whom the Father will send in my name, will teach you all things. Sabi po, teach you all things. Teach you Sabi all po, will things. remind you. Will remind you I have said to you. of Dito po everything sa I have said to you. NIV version, 2011 version po. Sabi diyan, but the advocate. Sabi niyo po, advocate. Advocate. Sa NIV version po, tinawag siyang counselor. Ito, advocate. The Holy Spirit. Kanina po magagaling ang Holy Spirit? Kanina magagaling po? Sabi diyan, whom? The Father. Sabi niyo po, the Father. The Father. Ipapadala po ng Diyos Ama ang banal sa ating Espiritu. At sabi ng Lord, He will teach you. Siya ang magtuturo sa atin. He will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Sabi po ng Panginoong Yesus sa John chapter 16, lalo po tayo ng John 16, verse 7 hanggang 10. Again, basahin po natin ulit. John 16, verse 7 hanggang 10. Simulan po natin sa verse 7. Sabi dito, but I tell you the truth, it is for your good that I'm going away. Sino po sabi niya? Ang ating pong Panginoong Yesus. Sabi niya, para sa inyong magpainabangan, kaya kailangan pong umuwi, bumalik sa langit. Sabi ng Lord, unless I go away, the counselor will not come to you. Maliban ang Panginoon po ay yung word na ascended and descend po. Maliban siya muli bumalik sa langit, hindi natin maranasan, hindi darating sa atin ang counselor. Ano sabi ng Lord? But the counselor will not come to you. Ano gagawin mo ng counselor? Sabi dito, but if I go, I will send him to you. When he, the counselor, the Holy Spirit, he will convict. Ano gagawin po niya? He will convict the world of guilt, regard to sin and righteousness and judgment. Ang sabi rito ng verse 10, in regard to sin, because men do not believe in me, in regard to righteousness, because I'm going to the Father, whom you can see me no longer. Trabaho po ng Holy Spirit na siya po yung mag-convict sa atin. Ano ba? Pag may nagawa tayo pagkakamali, nag-decide ka na sarili mo at nagkaroon ka ng consequences, kinukonvict po tayo ng Holy Spirit na nagkakamali po tayo. Tama ko ba? Pag may mga problema ko tayo naranasan, nire-remind sa atin ng Holy Spirit ang mga pangako ng Diyos for us to become strong. Ano po ba? So palagi po natin kakusapin ang precious kausap ng Holy Spirit. Siya po yung ipinadala. Nung tayo po ay naging Christian, at tinanggap po ating Panginoon bilang iyong kapagligtas, tinanggap po natin ang Holy Spirit ng Lord. At sa Bible po, ang Holy Spirit po, napaka-gentle. Madalas, itong mga nakarang revival, ang tinuturo po sa atin ang ating minamahal ko na director, Pastor Joey Sostomo, it's about revival, about the power of the Holy Spirit. Simula po yung revival sa Acts chapter 2, nung ang mga disciples po ay napuspos ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Sabi ko in Acts chapter 2, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled with the whole house where they were sitting. Ang sabi ko ng verse 3, they saw that seemed to be tongues of fire. Nakakita po sila ng wari nila apoy. At ano nangyari, sabi ko diyan, and separated and came to rest each of them. O ano nga po yung ulo ninyo? Sabi ng Bible, lumabag sa kanila yung Espiritu Santo na parang dilag po. Ito po nangyari. Sabi dito, verse 4, all of them were filled with, sila po ay napuspos ng ano po? Nakapagarihan ng Santong Espiritu, ang sabi ko doon, and they began to speak in other tongues or language, heavenly language, as the Spirit enabled them. At ano po nangyari? After ho nang nangyari sila baptize, speak in tongues, iba't ibang mga wika. Nagulat po yung mga tao, alam po na sila. Pero tumayo si Apostol Pedro. Ano sabi ni Apostol Pedro sa verse 22? Men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth was a man appointed by God to you, by miracles, wonders, and signs which God did among you through him as you yourselves know. Sabi ko ni Pedro, hindi mga lasing ang mga taong ito. Ito po ay ebidensya na sila po ay napuspos ng Holy Spirit. Ang sabi ni St. Paul na po dun sa Acts chapter 2, verse 14. So, ngayong umaga po ito, patuloy po tayong sasama sa Diyos as we lift our hands. Kailangan po natin ang kapangyarihan po ng Holy Spirit. Sabi ng Chorus,
I'm reaching for your heart. Hayaan po natin, mahipo natin ang puso ng Diyos. And as the Lord be glorified in our midst, sa dalangin po natin, patuloy po tayo mapuspos ang pangyarihan ng Santo Espiritu ng ating pong Panginoon. We acknowledge the awesome power of the precious Holy Spirit. Sabay-sabay po tayo. I'm reaching for your heart. You are my Thank you so much for your of our heart this morning. Ito po ang panalangin ng aming pong mga puso. We want more of you, Lord, in our midst this morning. We want more of you, Lord. Mahal na mahal ka po namin, O Diyos. Patuloy kami kailangan tayo lamang sa iyong kapangyarihan, sa iyong kalooban. For ang pagpapalibigyan natin. That's why we need the awesome power of the Holy Spirit. This time, only the people of God who heard, Banal Espiritu Santo sa bagong Spirit. Banal Espiritu. Kaya ako natin, marinig ang Diyos sa tingin natin mula sa bagong Spirit. This morning, it's our prayer. We want more of you, O God. We want more of you. Minamahal kita. Ituloy pa rin namin ang ating mga puso. Taas po ang ating dalawang kamay. Taas po ang aming mga kamay, Panginoon. Ito ang aming mga panalangin, ang aming mga puso. Banal na Espiritu. Today, God's anointing. Sabi niyo po, significance of God's anointing. Significance of God's Of anointing. course, alam naman po natin na ang anointing po ay kapag tayo po ay pinahiram po ng nangis. Ito po, sa ating pong ulo, ito po ay simbolo na ang oil po ay just an ordinary baby oil. Ang oil po ay walang kapangyarihan, but the Bible simply give gesture or symbol na ang oil ay simbolo po ng kapangyarihan po ng banal na Espiritu Santo. Kaya po, kanina, binasa po natin na ang Holy Spirit po ay tinawag po ng counselor, advocate, tinawag po siya ng sa Greek word na parakletos. Kanina ko sinabi ko ng meaning, one hold alongside to help. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 1, verse 21 and 22, now it is God who makes both us and you stand firm. Sabi po, stand firm. Sabi niyo, stand firm. Stand firm. Kaya po tayo nakatayo dahil sa biyayang abang ng Diyos. Kaya po tayo nagtatagumpay dahil po tayo sinasamahan ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi ko niya, no? It is God who makes you both us and you, who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us. Sabi po, anointed. Anointed. Sabi po na verse 22,
set the seal of ownership. Sabihin po, ownership. Ownership. Pag-aari mo tayo ng Panginoon. The moment po na tayo dito magkatangaling sa Diyos, sabi mo ng Bible, tinanggap din po natin ang kapuspusan, ang pangyarihan, ang pagsama po ng banal na Espiritu Santo sa ating po mga buhay. Kaya sabi ko dito sa verse 22, sabi ni St. Paul, he set the seal of ownership. Yung mga may alaga akong mga kalabaw, mga kabayo, mga kambing, yung mga may rancho, yung mga may yaman, binalagyan mo yun ng tatak, yung kanilang mga alagang hayop. Tama ko ba? Don't be there. No? Yung mga may yaman, no? Ginagawa nilang pag-aari mo yung kabayo na yun, lalo kung mamahali mo yung kabayo, yung baka, meron silang, hindi ko alam kung tawag sa panutang na yun, no? Yung baka na pinagbabaga nila, bagang baga, tapos may initial na pangalan, example, Pedro, letter P, bilog. Tapos yung kabayo o baka na yun ay kanilang lalagyan ng tatak. Ibig sabihin po, kahit makawala yung baka na yun, kahit sa mapunta, pag-aari mo yun ni Don Pedro. Don Pedro, di ba? Don Peter. Tama ko ba? Deklarasyon natin yun. Amen po ba? Mayaman po tayo sa Panginoon. Amen? So, huwag mo kayong matawa. Deklarasyon po natin yan. Pinagpalang po tayo ng Diyos. Amen? Sabi dito, he set the seal of ownership. Pag-aari po tayo ng Panginoon, and God put Spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come. Sinusundado po ng Diyos, at dahil po tayo ay pag-aari ng Panginoon, sabi ito, meron siya nakahandang magandang bagay eh. Kaya yung Holy Spirit po sa buhay po natin, it guarantees us that God will be with us. Amen? Ang seal of ownership, pag-ahari po tayo ng Panginoon, pag-aari po tayo ng Panginoon, hindi na po tayo pag-aari po ng Diablo. Tama po ba? Ang pag-aari na po sa atin ay ating pong Panginoon, which is dapat hulang. Bakit po? Siya po yung ating pong Creator. Siya po Creator. Kita niyo ba kayo? Gusto niyo sa kanya, pag-aari ka ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos. Likha tayo ng Diyos. Pag-arihan po tayo ng Panginoon. Amen po ba? Ang nilikha po sa atin ay ating pong Diyos. Tama po ba? Sabi ni David, Psalms 139 verse 14, we are fearfully and wonderfully made by God. Fearfully. Sige po, fearfully. Fearfully. And wonderfully. And wonderfully. Ano ninyo, makahabang fearfully and wonderfully. Meron po kaibigan taga-Bulacan. Bulacan niyo po, napakagaling at malalim ang Tagalog. Sabi ko, Pastor, Tagalogin mo nga yung fearfully. Sabi sa akin sa Bulacan, ang kahulugan ng Tagalog ng fearfully ay katakot-takot, kahindik-hindik. Kaya pala natin yung pagbumbak, katakot-takot, kahindik-hindik. Diba? Ganun kalalim yung Tagalog ng mga taga-Bulacan. Sabi ni David, you are fearfully and wonderfully made by God. Pero bumawag si David. Sabi ni David sa Psalms 139 verse 14, your works are wonderful. Nilikha po tayo ng Panginoon at tayo po ay napakaganda, napakagwapo sa harapan po ng ating pong Diyos, our Creator, our Master. Amen? Sino naniniwala na pag-aari na siya ng Diyos at sa kamay? Sino naniniwala na ang Diablo ay walang karapatan sa buhay po natin? Nasa kamay. Amen. Dapat po ating pong inaangkin nyo, na ang may-ari po sa atin, seal of ownership, and God put His Spirit in us ay ang ating pong Diyos. Amen? Hindi na po tayo pag-aari po ni Satan. Bakit po? Sabi ng Bible, we are being transformed sa Colossians chapter 1 verse 13, we are being transformed from the kingdom of darkness to the, ang sabi doon, kingdom of His own beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Colossians chapter 1 verse 13. Nailipat na po ang ating pong buhay. Sabi rito sa ibang version, He has rescued us. Tayo po ay iniligtas, tinubos sa Panginoon, inilipat from the kingdom of darkness, mula sa dati natin buhay, na puno-puno ng bisyo, puno-puno ng kasalanan, kahirapan, sakit, karamdaman, which is not the very will of God in our lives. Hindi po yun ang kalooban ng Panginoon sa atin. Naku ba tayo? Masabi rito, rescued us. Tayo po ay iniligtas, tinubos, inilipat ng Panginoon. At mula doon sa kasalanan, sa kadiliman, sa sumpa ng kahirapan, sakit at kamalasan. Yun po yung ginagawa ng Diablo sa buhay ng maraming mga tao. Masabi dito, and brought us to the kingdom of His own Son, our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Pinapalapakan po ang ating Panginoon sa ating natatawanan. Kasayahin po ang Panginoon. At tayo ay meron ng bagong buhay na namula sa ating pong Panginoon Jesus. Amen?
Kaya sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man who is in, ano sabi ni Bible? If any man who is in Christ. Christ, he is a new isa ng bagong nilalang. Sabi ng Bible, no? Ang tawag sa atin, new creation. Sa ibang version po, new creature. Bago na po tayo nilalang. Dali nga po po ninyo. Bago po ba? Maganda po ba? Bakit hindi ako bisito ko? Bisito, ah. Pero sa kanya, napakaganda po. May babae. Pag lalaki, napakapogi po. Ayaw mo? Ayaw? Pero sa kanya, Ayaw. lalo na ako. Lalo na. Diba? Kumami kayo. Tapos pogi po para sa kanya. Sabi ni Bible dito, tayo po ay nilikha ng Panginoon at tuloy po natin. Nasa akin po, Espiritu Santo ng Diyos. Sabi po ng Tagalog, ang Diyos ay nagpapatibay sa amin sa iyo sa pamagitan ng pag-isa ng Kristo at siya rin ang humirang sa amin. Ginigyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang Espiritu. Maliwanag po sabi ng Bible, no? Alam po ang purpose bilang patunay, ano sabi niyan? Na tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. Amen po ba? Ibig sabihin po sa Diyos po ang Diyos. Kung ano po yung kanyang mga ibinigay na pangako sa atin, it will accomplish. Amen? Kaya mahalaga, kabisado natin. Hindi man po lahat, meron tayong mga pinangahawakan ng mga pangako ng Diyos. Tutuloy lang po natin. Next slide po. When we are saved, the anointing of God puts the Holy Spirit into our hearts. Sabihin po, anointing. Nilagay na po sa atin ang kapangyarihan po ng Panginoon sa ating po mga puso. This puts a mark or impression of royal ownership on our lives. Royal ownership. Kaya hindi ka basta-basta pag-aari ng sino man. Hindi ka pag-aari ng mayor. Hindi ka pag-aari ng sino man mga presidente. Pag-aari ka mismo ng lumikha ng langit at lupa. Amen? Pag-aari po tayo ng ating pong Creator na pinagbulan po ng lahat ng bagay who is our Lord. Sabi nito, yung word na ownership, yung royal ownership on our lives, which is, it authenticates. Yung Tagalog po na authenticates, yung mga magagaling dito sa Tagalog, mga teacher, ito ay nagpapatibay. Tama ba? Kaya tanongin, authentic ba yan? Pag bumili ka ng relo, yung mga branded na mga gamit, kahit anong mahal yan, pagpunta mo ng Divisoria, ito lahat yun. Diba? Sa Skechers, tag 5,000, punta ka ng Divisoria, meron doon Skechcheck na lang pangalan. Sige, may mga imitasyon, may kagaya, kapareho, alam mo talaga. Pag tinigin naman ng tao, parang branded din naman, parang imported din naman. Pero ito talaga yung original. Amen? Kailangan nagpapa-authenticate. Ang authenticate po ay nagpapatibay na ikaw ay anak ng Diyos. Nasa iyo, ang kapangyarihan sa Espiritu. Sabi ito, and guarantees who we are, to whom we belong. And every believer is the recipient of this anointing of God. Sabi niyo po, recipient. Sabi ng Bible, na bawat tumanggap at analit ni Kristo, tayo mong lahat ay dapat magkaroon, tagapagmana. Yung mga matatanda, yung mga senior citizen, pinaganda ko natin, no? Matatagal ng matanda, no? Matatagal ng matanda. Lahat mo tayo ay tatanda. Tingnan po ba? Sino ko yung 60 pataas, sa kamay. Congratulations! Enjoy your 20% discount. O, di ba? Pag sumakay ka ng LRT, MRT, kakain ka sa Jollibee, meron ka 20% discount. Hindi mo po, kasi 60 lang eh. Bata pa rin siya. Kung akong bata, wala 59, kaya bata pa siya 30. Pag tinignan mo ang bata, pero siya po ay 60 na. Maghapon, kasama kami sa gawain natin doon sa Bulacan, our vision casting. Kumain kami sa KFC, pinapagamit yung ID niya. Sabi niya, tuwa-tuwa itong mag-ama ko kasi nakaka-discount ng malaki. Ini-enjoy niya yung kanyang ID bilang senior citizen. Tayo ho, tatlo yung ating citizenship eh. Tama ko ba? Naniwala ko kayo all? Dapat, unang-una, ikaw ay Pilipino, meron kang Filipino citizenship. Ikaw ay senior, dapat pagdating mo ng 60, meron kang senior citizenship. Ang pangatlo, ikaw ay anak ng Diyos, sa ilagit ka, dapat meron kang heaven's citizenship.
tatlo yung ating pong citizenship. Tama ba? Alam niyo ba yun? Amen. So, una, Pilipino, pangalawa, senior, at pangatlo, tagalangit po tayo. Magkatabi ko ba kayo? Masasaya, tagalangit po tayo. Tagalangit po Hindi tayo tayo. naka-imperno, tayo tagalangit, meron tayo kapangyarihan ng Santong Espiritu. What's God's anointing? Sabi mo ito, the anointing of God means being set apart. Sabi niyo po, set apart. Set Inihiwalay apart. po tayo, inihiwalay po ng Diyos sa paglilingkod po sa Kanya. Hindi po tayo pinagpilian. Tayo po ay pinili. Sabi niyo po, pinili. Okay, pinili. Hindi rin po yung pinilit, no? Sabi ng kanta, tayo ay pinilit, niligtas. Hindi po pinili at iniligtas. Kasi yung isang leader pinilit, niligtas. Pinilit ka lang pala eh. Hindi po. Meron yung meron doong ang tawag doon parang hyphen. Pinili at iniligtas. Pinagsama na yung parang doesn't. Parang does not, ginawang doesn't. No? Yung word na pinili at iniligtas. Kaya nag-delete yung song leader. Tayo ay pinilit, niligtas. Okay ba yung pinili at pinilit? Hindi po ba? Pinili po tayo ng Diyos. We are being chosen by God. Ito ang maganda, we are called to be the best of the best. The best among God's best. Pinili po tayo ng sabi ito, we are being set apart for His purpose and special service and special purpose. Sa Bible po, when we say setting apart for service, sa Old Testament po, pinili po ng Diyos na italaga si Saul. That time po, sa book of 1 Kings, wala ko silang hari. Ang rulership ay, sabihin po, theocratic. Sabihin po, theocratic. Pag sinabi ng theocratic, the word theo means God. Ang Diyos ang pinaka-leader nila. Ang Diyos ang pinaka-namumuno sa kanila. Kaya theocratic. Ngayon, sa 1 Kings, ay naghanap ang mga tao, ang mga Israelita, na mamumuno sa kanila. Kaya sabi ng Panginoon, sige, pahala mo sila ng maging leader nila, pero itong gagawin sa kanila. So, hindi sila magiging kontento, paparusahan sila, maraming mga requirements, magiging hari. Just because naghingi ng hari ang Israel, tinapoint si Hari Saul. And in 1 Kings, sabi rito, sa 1 Samuel chapter 1, ginawa ni Samuel ang sisidlan ng langis at binuhusan ang ulo ni Saul. Pagkatapos, sinagkan niya ito at sinabi, binubuhusan kita ng langis sa Yahweh upang maging hari ng Israel. So, ang anointing po ay para idiklara o italaga bilang hari si Saul. The first kings being called by God sa Israel para pangunahan ng bayang Israel. Si Hari Saul po yun. At siya rin ang unang-unang hari sumuway sa utos po ng Diyos. In 1 Kings and 1 Samuel 15:16. So, in-anoint ng Lord si Hari Saul para maging hari po ng Israel. Diyan po ba tayo? Pangalawa po si David. Si David po ay in-anointed po ng oil para maging hari po ng Israel. Sabi ng 1 Samuel 16:13, pwede ko natin basahin po ng mabilis. 1, 2, 3. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. Ano po nangyari? And from that day on, ang sabi, the Spirit of the Lord came powerfully. Sabi po, powerfully. Powerfully. Sabi po, parang kulang sa power. Sabi po, powerfully. Powerfully. Again, powerfully. Powerfully. Yung pong nakapag-breakfast na po, may lakas tayo. Sabi po, powerfully. Powerfully. Sabi ng Bible, after ma-anoint ng oil si David, sabi ng Bible, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. Yun po yung ginagawa ng anointing sa atin. Binabago po ng Diyos ang buhay po natin. Pinapalakas po tayo ng ating Panginoon para makapatuloy sa paglakad sa magulong sa lipunan ito. Amen po ba? Ibig sabihin po, anumang klase ng pagsubok, kaya po tagumpayan. Bakit po? Nasa iyo ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya sabi congratulations. Sasalamin tayo ng Diyos. Amen po ba? Ating po palapakan ng Panginoon. Pangalawa po, hindi na maraming inaamay prophet. 1 Kings chapter 19, 16-17, binuhusan po ng langis si Eliseo. Si Elijah po yan. Kanang kamay ni Elijah. Elisha.
O, yung na-train, yung na-disciple. By the way, meron tayong disciple maker mamaya, Kuya Peter at Emilia. Ang disciple po ni Elijah, si Elijah po ay well known sa pagiging prophet of fire. Sabi niyo po, prophet of fire. Yeah. Prophet of fire. Siya po yung prophet na nag-iisa na pinababa ang apoy ng Diyos at sinunod po yung mga handog. Si prophet Elijah po yun. Si Eliseo naman, siya naman po yung propeta na bumuhay, ng patay po. At sabi ng Bible, no, siya ay tinatawag po ng kalbong propeta. Nagaling si Eliseo at hinabol ng mga aso yung mga bata, kinain, kinagat. So may course, pag di mo lang ginagalit ang mga anak ng Diyos, no, ang gumagante, hindi yung tao, hindi ang Diyos. Tama ba? Amen. Sabi na Genesis chapter 12, verse 3, I will bless those who bless my people, and I will curse those who curse my people. Sino man po magpala sa atin, sa inyo, sa akin, dahil naman nyo, sabi ng Panginoon, pagpapalain ko. At sino man pong sumpa sa atin, susumpain po ng Diyos. Tama ba? Ang kalaban nila, hindi tayo. Ang kalaban nila, kaya natin ng Diyos. Amen? Kaya kung may ginagawa para sa Panginoon, huwag kang matakot, samahan ka ng Diyos. Pangatlo po, mga priest, sacerdote. Sila po inaanak ng oil para sa pagtatalaga, para sa paglilingkod sa templo. Exodus chapter 30, verse 30, pagkatapos siya Aaron naman at ang kanyang mga anak ang bubuhusan ng langis ito upang lubos silang makilalaga bilang mga lingkod. Tayo ho, sa ating kapanahunan, ang mga pastors, mga workers, leaders, tayo po yung priest in the temple. Sabi niyo po, sacerdote. Sacerdote. Tayo po lahat ay mga priest for our God. Tayo ho, ikaw at ako na kumilala at tumanggap sa Panginoon, tayo ho ay mga priest po, mga priest, sacerdote po tayo. At tayo po naglilingkod sa templo. Ito po yung ating pong templo. Wala man tayong templo dito mga galing sa Israel, sa Jerusalem, no, pero ito yung ating pong templo sa lugar ng J.L.L.F. At ang bawat mga workers po, tayo ay mga priest sa ating paglilingkod. Tayo po inaanak ng oil. Bakit po? Ikaw ay gumagawa ng mga bagay tungkulin para sa Diyos. Amen? Kaya hindi mo pwede na pag something kumakanta ka ng mga langit, papuri sa Diyos, pero pag paano ito pwede, kumakanta ka ng kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng, ano yun? Ayun, alam niyo, no? Puso na sugatan. Pag Sunday, worship leader, hallelujah, let's worship the Lord. Kumakanta ka ng holy, holy, holy. Tapos Monday to Friday, kumakanta ka ng awitin ng sanlibutan. Kumakanta ka ng awitin ng bibigay ng papuri kay Satan. Amen? Kaya tayo ay set apart. Kasi natin set apart, hindi mo na ginagawa yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Amen mo ba? Ang ginagawa mo na ngayon, kung maawit ka, kumakanta ka na ng awitin, papuri, makalangit at pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Nang ayat at video, okay yan. Ang kinakanta mo na ay, God will make a way. Hello? Hindi naman masama kung ganoon ng family gathering. At kapakantay ka, kanta ka na, matipili, kanta ka na. Siyempre, ano mo yung gagawin mo? Ano ang hanapin mo? Christian song. Amen po ba? At okay lang yan pumunta ka basta Christian song. Papuri, parangal sa ating Diyos. Sabihin nila, ang bira naman, pati naman outing, outdoor, kakanta pa na ganyan. Bakit po? Pamahalaga, nakapurihan mo ang ating Panginoon. Amen? Amen. We are not being compromised. Kahit sa mga family gathering, dapat po, we should always glorify God. Sabi ng 1 Corinthians chapter 10, verse 31, whatever you do, whether you eat or drink, we will do it all for the glory of our God. Amen po ba? Amen. Alam niyo ho, kahit anong gathering, family reunion man yan, kasalan man yan, very powerful yung John chapter 2, yung kasalan sa Cana Galilea, inibitahan ng Panginoon. At ano ho, when God was being invited, gumagawa niya mala ang Diyos. Amen? Yung Revelation sa John chapter 2, yung kasalan sa Cana Galilea. Tuloy po natin. What's the significance of anointing oil? Oil represents the presence and power of the Holy Spirit. Sabi po, presence and power of the Holy Spirit. Kaya yung oil po, it was just an ordinary Johnson. Yung brand name kasi Johnson.
baby oil. Kaya maliit lang yan. Pag malaki yan, hindi na baby yan. Anong tawag yan? Oh, very good. Nandun na kayo, no? Daddy oil, no? Baby oil. Sabi ko, ang oil po ay pangkaraniwang baby oil. Oil! Yung iba, olive oil. Isa, mag-aalit kami ng bahay, malaki mo yung bahay, pero nakabili ng baby oil. Sabi ko, sige, ganun lang. Ano meron sa kusina? Basta olive oil. Ako pwede na yan, basta oil. No? Tapos pinanluto nila, no? Basta oil. Eh, di kaya po, sabi ko, ang oil ay simbolo lang yan, ang pangyayari ng Holy Spirit. God used the oil, the olive oil sa Jerusalem po, Israel, ang ginamit ng olive oil because it typifies the function of the Holy Spirit. Ano po ang purpose ng oil, kapangyarihan ng Holy Spirit? Illuminates, empower, bring light, warm. Ang oil po ay ginagamit sa mga pang-massage, na-refresh tayo, lumalakas tayo pag ginagamit ng oil during massage. Feeling mo, masigla ka, mawawala yung stress. Kami may kapatiran tayo sa amin ni Pastora, tapos nagmamassage pag medyo stress daw kami. Pastor, kailangan niya na i-massage. Mawawala yung aming stress. Once a month, kaya at least quarterly, para mawala yung stress, yung mga lamig sa katawan. Kailangan ko yan, Ate Virgin, no? Yung paminsan-minsan, minamassage ka para lumakas ang katawan mo. At piling namin ni Pastor, fresh na fresh ulit kami. Ready na ulit na gumawa para sa Panginoon. So, empower, bring light, healing. Sabi niyo po, healing. Healing. Oil po ay ginagamit. Sabi ng James chapter 5, anoint that portion with oil. And the healing from God will flow. Cleaning, purifying, and bring goodness. Ang oil po. In anointing, still applicable in New Testament. Is anointing still applicable in New Testament? Opo, Mark 6 verse 13, sabi ng Lord, kahit po sa New Testament, sabi ng Panginoon, they drove out many demons and anointed many sick people with oil. Pinalayas yung mga demonyo sa katawan ng mga taong ito at sila po ay pinahira ng langis and healed them. Pinagaling po sila. Is anointing applicable in our days? Sa katawan po natin? Yes po. Karamihan po ng ginagamit natin ay pangkaraniwang oil because oil symbolizes the power and sabi ng Bible yung pong presence ng Holy Spirit. Exodus chapter 4:15, anoint them just as you anointed their father, so they will serve me. As priests, their anointing will be to a priesthood. Ito po sinabi ng Lord kay Aaron. Sino po si Aaron? Sino po si Aaron? Hindi po yung anak ni Ate Annalisa. Aaron, hindi po yan. Si Aaron po ay priest. Yung kanya pong siya lang po ang pinalagan ng Lord na kay Aaron sa kanyang mga anak, mga apo, yung kanyang generation. Sila po ay naka-exclusive na maglingkod sa templo. Ang lahi po ni Aaron. Si Aaron lang po. Aaron nakaroon mo yung anointing mo. Maglilingkod sa templo. Hindi pwedeng mag-backslide, hindi pwedeng manlamig. Hindi pwedeng mawala sa Panginoon. Bakit po? Tignan niyo po ito. Ang covenant ng Lord kay Aaron ay sabi dito, throughout! Sabi po, throughout! Throughout Your generation. your Yung anointing generation. ng Lord kay Aaron ay throughout generation. Patay na po si Aaron, kapatid po ni Moses, pero yung mga Levites, yung mga priesthood, nagpapatuloy yun. Bakit po? May covenant ang Lord sa kanila. Hindi po ba tayo? Maaaring kami ho. Hindi na Kuya Peter, mukha lang po kami 40, no? Pero 50 na po ako 52 na po ako as coming April. Kuya Peter ay mukha lang 45. Pero siya ay 15, 59, di halata, no? Mukha na siyang 58. 59 lang po niya nung last week, ba? Kaya, one month yung kanya celebration ng birthday. Pwede pa magpahabol ng regalo, no? Pwede pa magpahabol. Mukha na siyang 58, pero 59 lang po siya. Maaaring wala na kami sa mundo nito. Pero yung aming mga anak, mga apo sa tuhod, no? Apo sa tuhod, apo sa, ano tawag dito? Talampakan. Alang-alangan, apo sa yung ilalim ng paa. Talampakan. Tuhod, bukong-bukong. Bukong-bukong. Apo sa bukong-bukong. Makinig kayo mga kabataan. Apo sa tuhod, apo sa bukong-bukong, apo sa alang-alangan. No?
Maaaring wala na kami sa mundo ito. Pero yung mga anak namin, dahil nag-covenant ang Lord sa kanila, the same blessing and calling ang gagawin ng Panginoon. Do you believe that? Amen. Praise God. Kaya sa pag-ibig, magkaasawa, magkaanak, magkaapo, malipilit, God will going to bless your generation. Bakit po? Pangako ng Panginoon yun kay Ate Virgin sa Kuya Peter. Hello? Amen. Ay, yung mga inukovenant ng Lord, nung wala tayo sa mundo ito, pero nagpapalat ng still, God will surely bless them. Amen? Sa Hennessy po, sa Hennessy, ay bago namatay po yun, pati na sa Hennessy. Okay, kamali ako. Bago siya namatay, na-born again yung kanyang mga anak. Na-born again! Kaya ako dati, pag hindi ka ganitong religion, bawal ka maging ikliyado nila. Tama ba? Dapat i-complete ka. Dapat meron ka pa rin kapanalig nila. Pag hindi nila ka-religion, sabay din mo, pag nilagay mo ay Catholic, born again, sorry po, natawagin na namin kayo. Pero pag pareho nila religion, tanggap yan, kahit ang itsura niyan. Yung mga magaganda sa harap, Church lady, yung hindi maganda sa likod, security guard, kamaya, kasi maligid po ako hanap ko lang yan. So, gano'n, di ba? Nasa harapan mo na mga ganda. Basta kapanalig nila. Pero pag hindi ka natanggap. Na-born again po si LC bago siya mamatay. Born again po siya. At karamihan naman yung mga anak, mga apo, na born again. Kaya dumami ang SM. Nagkaroon ng market mall. Meron tayo ito, no? Market mall, save more. Ano pa ho? Nagkaroon niya ng mga parang convenience store. Naluluganan sa buong Pilipinas. Kasi na-born again yung kanyang pamilya. Amen? Anong isipin ko nun? Mas marami na tulungan, marami na katrabaho, is-share yung blessing. Ano po ba tayo? Amen. What's my point? Yung ating covenant sa Lord, no? Yung ating pong, tingin nyo ngayon ating pong tarpaulin. Ang ganda mo ba? Amen. Ang ganda mo ba? Amen. Itatayo ko yung Lord's may balintawak. Kung pupunta kayo ng Baguio, pupunta kayo ng Bulacan, ang unang-una nyo makikita, napakalaking building ng Giant Cornerstone. At bahagi po tayo ito. Hello? Bahagi po tayo ito. Bahagi wala na po tayo sa mundo ito. Pero yung ating anak, mga apo sa apo, ay bahagi po yan. Makikinabang po sila yan. Ano sabihin lang, ano punta? Yung dati ko, yung lolo ko, nagtanim dyan sa building na yan. Andyan ang ating po legacy wall, ilalagay yung pangalan mo dyan. Yung ating pagkatanim po, 1 year lang yan, Kuya Peter. 1 taon ka lang magtatanim, 1 taon ka lang mag-pledge. After niyan, kung meron man, anong will ng Lord, anong mahalaga? Yung buhay mo natin, masamuntal na tayo sa mundo dito eh. Amen? Yung binikwento ko, sekretaryo ng aming pong gentry pastors, malakas po siya. Although diabetic po siya, pero hindi yung kinamatay niya. Ang kinamatay niya po ay inubos siya ng inubo, mga ilan, sabi ko, ilan linggo na po yan, pastor? Pa-check up ka na. Sabi niya, hindi, buwan na ito eh. Pero mamaya, after the meeting namin, mabuti na lang online, pa-check up na po siya. Nag-meeting po kami hapon. Nung gabi na po, nabitaan namin, sinubo sa ospital. Unang ospital pa lang po, sabi ng doktor, ng cardiac arrest na po siya. Heart attack po. Dito sa ospital, para mas medyo matreat siya, na ICU agad. Wala pang ilang araw po. Nung sa Sunday, nabaltaan, nakaraan sa Sunday, nabaltaan ko, namatay na yung pastor. At ang kinamatay po niya ay mabayaan pa ng ubo. Ilang buwan na pala. What's my point? Yung buhay po natin ay ilang din hawak. Tama ba? Aanin mo yung dami ng pera mo. Aanin mo yung posisyon mo. Kung pag namatay naman tayo, hindi mo papakinabangan yun. Mahalaga, nagbuhay po tayo, nagtatanim ka sa gawain ng Panginoon. Sinishare mo yung blessing. Bakit po? Kasama na yung anointing eh. Amen? The anointing of being generous, being God's blessing, kasama po yun. Kaya sabi ito, we're being set apart. Hindi po. The Lord still used today to anoint people to do the service of the Lord para gawin po yung pinapagawa sa gawain ng Panginoon. When we anoint ourselves or others, we are indicating that we are indeed, tayo po ay weak vessel, mahina po tayo kung wala ang pagsama ng Diyos sa atin.
And we need the mighty power of God to take hold of our lives. Sabi ko na si Kanaya, chapter 4, verse 6, ang sabi niya, it's not by might nor by power, but only by my Spirit, says the Lord. At itong palatakan Panginoon. Praise God. As I close po, ilang bagay lang po, what are the benefits of anointing? Number 1, empowerment. Sabi niyo po, empowerment. Nagbago ang buhay po ni David, kahit siya ay kabataan lang. Pero may calling ang Lord ni David. After ma-anoint ng oil, ni Prophet Samuel, si David, sabi ng Bible, from that day on, Spirit of the Lord came upon David powerfully upon that day. At naging hari sa David ng Israel for a couple of 20 years. Isaiah 11 verse 2 and 3, the Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom. Sabi niyo po, wisdom. Karunungan, understanding, kaalaman. Ibigay tayo Spirit of counsel, Spirit of might, Spirit of knowledge, and the fear of our God sa buhay po natin. At yung ating maranasan po, must we are being anointed by God. And He will delight in the fear of the Lord. He will not judge by what He sees with His eyes, or decide by what He hears with His ear. Sabi ng Panginoon sa Luke chapter 4, verse 18 to 19, sabi ni ang ating Panginoon Jesus, the Spirit of the Lord is now upon me because He has anointed me, ang sabi ng Lord, to proclaim good news. Tingnan po ito, nagsimula si Lord Jesus ng kanyang earthly ministry after siya ma-anoint o ma-receive ng power ng Holy Spirit. Amen? Water baptism sa Jordan River, John the Baptist, sa Luke chapter 2, chapter 3, and after po noon, he was being baptized with the Holy Spirit sa Mark chapter 3, Matthew chapter 3. Sabi ng Lord, He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners, or recovery of sight to the blind, to set the oppressed free, and to proclaim the year of the Lord's favor. Pansinin niyo po ito. Nangyari ang lahat ng yan, sinabi ng Panginoon, the Spirit of the Lord will rest on Him. Next time po, hallelujah. Luke chapter 4, yan. Nangyari ang lahat ng sabi ng Lord, the Spirit of the Lord is now on me. Kaya siya naging anointed, ang gawa ng mga miracles, dahil nasa kanyang kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen po ba? After tayo ay mapahirap po ng langis, gagamitin po tayo ng Lord mightily. Hindi ka mahihiya. Kahit sino si sharean mo, kahit po presidente ng bansa. Bakit po? Kailangan po nila ng kaligtasan. Amen? Pag namatay po sila, wala silang relasyon sa Diyos, sabi ng Bible, ng ating kaluluwa ay pupunta sa apoy ng Eterno. Pag tayo ay namatay nang wala tayong personal na relasyon sa Panginoon. Amen po ba? Sabi ng Lord, di ba? I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. John chapter 14, verse 6. Ang sabi ng Panginoon, John chapter 1, verse 12, as many as received Jesus, to them, God gave them the authority, the power, to become children of our God. Ngayon, kung hindi nila nakilala ang Panginoon, paano sila maliligtas? Sabi ng Romans chapter 1. Amen? Kaya kinakailangan sila mabahaginan ng salita ng Diyos. Tumingin po na kayo sa nilo. Sino po ang ginamit ng Panginoon sa inyo kaya kayo naging Christian? Si Ate Elsie, ano siya ng Word of God? Kapatid niya po, di ba? Pareho kami. May kuya ko naman. Sa iyo po, Ate Dora, sino ang siya ng Word of God? Mentor po namin sa pananahin po. Sino po? Mentor sa pananahin. Mentor sa pananahin? O, ba't mo, mentor pa lang ni Ate Dora, no? Kuya Peter, sino ginamit ng Lord? Si Ate G. Ikaw ginamit ko Kuya Peter. Ginamit mo si Kuya Peter. Pero kasama kayo ng tayo, di ba? Kasama na kayo. Kasama na sila. Di ba ang ganda-ganda, no? Kasama mo yung ginamit sa'yo ng Lord? Amen po ba? May kilala ako yung kanyang manugang. Sino yung meron ko mabilang? Kasama, hindi lang. May mga manugang, kasama. Parang sa malong yung meron ko yung meron. Dati yung meron ko, yung napag-asawa ko, pinapakalim mo buhay namin. Hindi po, alam niyo ba, blessing tayo, meron tayong meron. Yung meron ko, nung si Pastor, kaya nga, kung saan namin ka na, at doon sa lugar namin, hindi naman nagmumartis yung meron ko, hindi pwede kong martis yun.
hindi lumalabas ng bahay masyado. Pag lumabas po yun, dahil nagkakansilyo ko sa inyo, nag-share yun ang Word of God sa aming bahay namin. Sabi nung niya lang, ay, kasama niya, mga pastor yun eh. Hindi Wow. nag-aaway niya. Wow. Mga mabait yun, yung manugang ko, pastor niya, anak ko, pastor niya. Kaya kami niya pastorates, minsan nagtatalo din kami, sa kwarto. Pagkaba namin ng bahay ng mga dalmayan, magka-holding us kami ni pastorates. Sabi nung ganun ko. Hindi alam, nagtalo kami ng pastorates sa kwarto. Nag-aaway sa panagbilan namin. Kasi nalibang na sa lugar namin eh. Pastor yan! Mabait yan ako, yung manugang ko. Mabait siya, pati as anak ko. Pastor kasi yan. Ang hirap, pero biyaya ng Lord. Na-maintain po namin yung ating pong integrity at calling, even to all our neighbors. Dahil sa kahit ako naka-short pan lang, naglilis ko ito sa bahay namin sa Amos eh, yung harapan. Ilang bahay yung winawalas ko ron eh, yung mga kanal nila. Dadaan yung manager ng SM. Pastor, good morning! Ako tingin na, sir, morning po, sir! Mga short ako ng bahay. Nagin ko pa bahay talaga. Papatiin ka lang good morning. Pastor, good morning po! Pastor, yung respeto ba? Kahit ang Tama. bakit ko? Pastor. Na ako'y ng Panginoon sa buhay ko natin. Tama. Amen po ba? Kamusta po tayo sa ating po mga ating bahay? Ginagala mo ba ang pagiging born again natin? Palangkan natin ang Panginoon. Praise God. Number four, fruitfulness. Ibilisan mo na po number 3. As we receive the anointing, it will destroy the works of Satan. Sa kapangyarihan po ng Holy Spirit, once you are being anointed by God, sabi ng Bible, sisirain ng Panginoon ang kapangyarihan gawa ng kaaway sa buhay po natin. It shall come to pass that day that His burden, yung burden po, sabi niyo po, burden. Burden. Ibang version na ginamit dyan, yoke. Yung yoke po, yun yung pamatok, no? Na inilalagay sa balikat ng mga... Saan nilalagay yun? Sa Shih Tzu. Saan po? Sa kalabaw. Pag nagkakalaan sa bukid, di ba? Mayroong, ang tawag doon, sa inyo po, singkaw. Singkaw. Bahala kayo kung sinaw, basta. Malaking kahoy po yan, nakakukit. Talagay sa balikat ng kalabaw o baka, pag mag-aalaro sa bukid. May mga, pang alay kayo ng lupa. Ang bigat po yun, bigat. Isang dalawang kalap ko lang ihila ko nun. Para habang lumalakad sila, nagbubungan po yung lupa. May mga mayayaman na kayo mga saka. Ginagawang gamit ng kalabaw. Ang ginagamit na ngayon ay kuliglig. Alam niyo po yung kuliglig? Yung pag malumit tayo nga, ang ginagamit mo. Kuliglig! Hindi ko rin tinawag tsaka ng gasolina. Binubungan na yung lupa. Sa Japan, maraming ganun din. So, singkaw, yoke. Ang tawag ko yoke. Ang yoke po ay simbolo ng problema, sakit, karamdaman, kahirapan. Kaya sabi niya, this burden, aalisin ng Diyos yung gawa ng kaaway sa buhay natin. Should be taken away off from thy shoulder, and his yoke from thy neck, and the yoke shall be destroyed. Yung pamatok, yung problema, kahirapan, sakit, karamdaman ay masisira sa kapangyarihan po ng anointing power ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya minsan, during anointing of oil, hindi ko makalimutan, as I close ko, no? Sa Gia Rosario, sinabi ko na po yung church. One time, nakalit ako ng oil. Pero, sinabi mo sa akin ng Panginoon niya, sabi ko, anak, kumanda ka, prepare ka. Kaya ako lang mag-isa that time, saka yung pastor ng Gia Rosario. Sabi ko, just be prepared, handa ka lang. Akala ko po, pang niya mo, anointing with oil lang. Alit ang oil, mababagsakan, may mga word of God. Kaya ako gano'n lang po. Hindi, kakaiba. Hindi ko makalimutan nyo, no? During Christian worship po, may mga hindi mo possess. Tapos ang nito po, lumalapit sa akin, grabe, nalilisip yung mata. May mga gagano-gano pa, meron pang nalulugod eh. Ibang klase, hindi ko makalimutan yung time na yun. Alam mo na po sa mga sa akin yun. Pastor Arvin. Sa camp, ay may mga demon possess during ano ito yung oil. May mga binubuhat pa eh. Ililin nyo, si baka maka-transfer ng spirit. Nagwawala during ano ito yung oil. May lumapit pa sa akin kaya talagang asakalin ako eh. Pero hindi siya makanapit, sabi ko, in Jesus' name. Tapos nilabilang ko pa rin, pinag-play ko. Kaya nagkakalit ako ng oil, may mga nakapalibig sa akin mga SOS eh. Eh, ang laki ng katawan ko eh. Nagbahin ba naman ako? Pero hindi nila kaya ako pangyarihan ng Panginoon. Amen? May mga lumulaki pa lang, pag inignan ng oil, nagbabagsakan, sabi ko, inilin yung oil, kasi nagbawala. Sumisigaw. Nagmanifest yung spirit. Nagmanifest during anointing of oil. Bakit po?
pinalaya sila ng ating Panginoon. Na-deliver po sila. Meron doong spiritista pala yung kanyang mga magulang. Meron doon ay naglalaro pa pala ng mga Ouija board, mga baraha. Na-deliver po sila sa pangyarihan ng ating Panginoon. Baka meron po itong naglalaro po ng mga baraha, no? Ouija board, yung mga spirit of the glass. Asa si Jose Rizal, tuturo, no? Andito ka ba ngayon? Paparamdam yung espiritu, no? Bigla-bigla, gagalaw. Pag gumala yung baso, nakuha naman kayo, kapag kayo, di ba? Tatakutin mo yung demonyo, may paglaro ka, may tatakbo ka, di ba? Sa mga perya, napasok ka doon sa atang doon, sa horror train, no? Sabi mo, in Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name. Kaya alam mo ng horror train. Pupunta ka. Picture mo lang mga demonyo niya nilalagay doon. Tapos papasok ka, horror train, tapos in Jesus' name, nakapit ka ka, in Jesus' name. Nagpahit ka ba ng mahal, matakutin lang sa sarili mo. Tama. Diba? Kaya pag laro sa demonyo, alam ng demonyo yun, ay paglaro ka pa. Nagmahal ko sa spirit, pero that day, pinalaya sila sa kapangyarihan po ng ating pong sarili. Dinispiran sa power of God. Nangyari po yun dahil sa anointing power of the Holy Spirit, the yoke will be broken because of God's anointing. Yung kahirapan, sakit karamdaman, lumalas po sa pangalan po ni Jesus. Number 4, protection. Iniingatan po tayo ng Diyos. Number 5, gives us authority. Sabi po, authority. Authority. Ito yung maganda. Ang Lord, sabi niya, sabi na Acts chapter 10, verse 38, how God anointed, God the Father anointed Jesus of Nazareth. Ang sabi diyan, with the Holy Spirit, with the Holy Ghost, and with power. Holy Ghost and with power. Kapag tayo ay pinagin ng langis, sa ating pangyarihan ng Panginoon, kahit ikaw po, tatanggitin ka ng Diyos. Pag may karamdaman, may sakit, ipag-pray po natin, sabi ng Mark 16, 17, 18, you can lay hands on the sick, and the sick person will go well if you pray in the name of Jesus. Hindi na kailangan si pastor. Kahit ikaw mismo, pwede kang maging daluyan ng kagalingan ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Kaya mong gawin, kaya mong gumawa ng himala. Kaya gumawa ng himala ang Diyos sa buhay natin. Hindi pala tayo. Tayo ay sulgan ng Panginoon. Amen? Ang sabi dyan, we are being anointed by our God. Sabi ito ng Bible, sa ating pong Panginoon, ang lahat ng mga may karamdaman who went about doing good, si Lord Jesus, and healing all that were oppressed by the devil. Bakit po? For God was with him. Pwede po tayo tumayo ngayong araw kong ito. Sabi dito, ang anointing power po, it gives us authority. Gagamitin na ng Diyos. Nagkakaroon ka ng katapangan to share the word of God. Amen po ba? Ang salvation po, hindi mo kailangan maraming kabisado sa Bible, maraming alam na the Bible, the word sa Bible. Although, dapat lang alam tayo. Pero, parang ayaw ko muna mag-siya kasi wala akong alam na sa Bible, antay ko muna kailan mangyayari yun. Amen po ba? Hindi mo kailangan kabisado ang Bible. Importante, ang dapat po, pinagamuhin natin ang salita ng Diyos. Sabi ng James chapter 1, he that doeth the word of our God, pinapamuhay mo sa salita ng Diyos. Marami pong tao, kabisado ang Biblia, nagpumura pa. Amen? Kabisado ang Biblia, magtatanong na kabisado ang Biblia, nagpumura pa. May kilala po ako, nag-share ng word of God, sa kanang kamay, hawak ang Biblia. Sa kanang kamay, may hawak ko na baso ng gin. Baso, may lamang gin. Nag-share ng word of God. Diba, mga kapatid? Maaaring kabisado ang Biblia, pero sabi ng Bible, no? Sabi ng St. Paul, tayo po ang living epistle. Yung salita ng Diyos, it will transform you. Babaguhin ka ng ating Panginoon. Amen po ba? Ngayon po, Bible Week, bukas po, natawag din Act 1163, tatlong 11163. Yun po ay batas sa buong Pilipinas through Senator Manny Pacquiao sa Joel Villanueva. At bukas po sa pag-ceremony, ibaba natin National Bible Day Celebration. Mahalaga po ang Biblia. Ito'y pagkain po ng ating kaluluwa. As you read the Bible. Sabi ng Bible, no? Ibigyan tayo ng Lord ng wisdom, ang anointing. Pag anointed tayo ng Lord, babasahin mo ang Biblia, God speaks to you. Hindi ka mahirap mag-interpret. The Holy Spirit will give you the wisdom. Amen?
At importante yung Rhema word. Kung binasa ng Bible, dapat po na lumalabas sa buhay po natin. It will transform us, it will change us. As you read the Bible, dapat na pananampalataya. Ito yung ginagawa ng Lord sa atin through the anointing power of the Holy Spirit. Amen? Shall we all close our eyes? Bago tayo karoon ng